Sa ibang balita, ilang bahay at isang karinderya sa Antipolo Rizal ang nasalpok ng 10-wheeler na nakipagkarera umano. Hinahanap pa ang tumakas na driver at pahinante ng truck. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sumalpok ang 10-wheeler na yan sa ilang bahay at karinderya sa barangay Mambugan, Antipolo City kahapon. Sa isa pang video, kita ang mga natapong lupa na karga ng truck sa bahagi ng sumulong highway. Nadamay rin sa aksidente ang poste at mga linya ng kuryente. Nabasag ang windshield. Nagkayupi-yupi ang unahang bahagi ng truck at nasira ang unahang mga gulong nito. Ito po yung itsura ng lugar na pinagsalpukan ng 10-wheeler. Nagkawasak-wasak ang bahay at karinderya sa unahan. Nagkasala-salabat naman po ang mga kawad matapos ding mabangga at tumagilid ang poste ng kuryente. Mabuti na lang po at walang nasaktan o nasawi sa insidente. Ayon sa may-ari ng karinderya, kasasara lang nila nang mangyari ang insidente. Maswerte rin daw at wala siya roon at ang kanyang 6 na apo. Ako po yung nagtitinda dyan. Ngayon po, pagtawid ko, may narinig na lang kaming may parang pumutok. Pagtingin ko po, yun na po yung tindahan na yung na bangga. Makita ko yung tindahan talagang durog na Dalawang palapag na bahay naman ni Zenaida ang napuruhan din ng pagsalpok ng truck. As in, durog po talaga yung yung bahay at yung truck ay talagang bumangga doon sa pinaka doon. Pag ganun kasi yung style ng niya from there, tapos pag ganun siya, pa-slanting. Ayon sa barangay, base sa pahayag ng mga saksi sa insidente, may hinahabol umanong isa pang truck ang sumalpok na 10-wheeler. Halos nagkakarera daw silang dalawa Pagkatapos yung isa nawala ng kontrol, bumangga dyan sa poste, siguro sa takot ng pahinante tsaka driver, tumalon, sumakay dun sa kasama nila, tumakas na. Pasado alas 6 kagabi nang humarap sa mga otoridad at mga apektadong residente ang ilang representative ng kumpanya ng naaksidenteng truck. Hindi po namin makontak yung pahinante tsaka driver. Nakita lang po namin sa social media na ganun nga po. Kaya late na po kami nagpunta rito. Kasi hindi naman po namin tatalikuran yan Sagutin po namin yung mga nasira sa kanila, yung mga paninda, kung ano po yung mga kabuhayang nawala sa kanila, sasagutin po namin, ma'am. Patuloy na pinaghahanap ng Antipolo Police ang 37 anyos na truck driver at kasama nitong pahinante ng mga residente ng Pampanga. Hindi naman daw magsasampa ng reklamo ang mga apektadong residente basta't makipag-ugnayan daw sa kanila ang driver at ang pahinante. Sa driver ng truck tsaka pahinante, sumuko na kayo, harapin nyo yung problema na nagawa nyo dahil hindi naman kayo makakaligtas sa batas. Alas 6 kagabi nang linisin ng barangay ang mga nagkalat na lupa sa kalsada. Pansamantala namang tinukuran ng tumagilid na poste. Ilang bahay ang nananatiling walang kuryente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot na sa 63 ang naitatalang kaso ng super flu sa bansa. Ay kay DOH spokesperson Asek Albert Domingo sa panayam ng Super Radio DZBB, mula noong Disyembre ng nakaraang taon ang naitalang bilang. Lahat sila ay gumaling na. Ani Domingo, hindi bago ang super flu na isang variant ng influenza A. Wala rin daw pinagkaiba ang sintomas ng super flu sa pangkaraniwang trangkaso. Paalala ng Health Department, bagamat may pagtaas sa bilang ng mga tinatamaan ng super flu, posibleng dahil ito sa pabago-bagong panahon. Nilinaw rin ng DOH na ang mungkahing pagpapasuot ng face mask ay bahagi lamang ng pag-iingat at walang dapat ikaalarma. Ito na ang mabibilis na balita. Isang patay matapos bumangga ang bus sa isang truck sa bahagi ng South Luzon Expressway sa barangay Tunasan, Muntinlupa. Ayon sa mga otoridad, nasawi sa insidente ang driver ng truck. 17 naman ang sugatan sa insidente. Ayon sa Philippine Red Cross, 3 sa kanila ay ligtas na at dinala sa ospital. Inaalam pa ang dahilan ng aksidente. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang tanaw mula sa nasusunog na gasolinahan sa barangay Manay sa Panabo, Davao del Norte. Ayon sa mga otoridad, isang tauhan ng gasolinahan ang sugatan sa insidente at nasa mabuti ng kalagayan. Napula ang sunog matapos sumisponde ang mga bumbero.
Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang may-ari ng gasolinahan. Napahinto sa gitna ng intersection ng motorsiklong yan sa barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. Huminto rin ang paparating na pickup. Pag-abante ng motorsiklo, binato sila ng lalaking nasa passenger seat. Bumaba ang lalaking pasahero ng pickup at sinugod ang magkaangkas. Sinapak ng lalaki na kaitimang rider. Pinigilin naman siya ng pickup driver pero nakaisa pa ulit ng suntok sa rider ang lalaki na kaitim bago tuluyang umalis. Ayon sa Hagonoy Police, nagsampa ng reklamo sa barangay Santa Monica ang biktimang rider laban sa driver at pasahero ng pickup. Nakatakda silang magharap bukas. Sinisika pa rin silang makunan ng pahayag. Mga mare, get ready for more intense scenes and revelations ngayong finale week na ng GMA Afternoon Prime series na Cruz vs. Cruz. Kabilang dyan ang confrontation and fight scenes. Alam na kasi ng pamilya Cruz ang katotohanan sa mga ginawa ni Hazel, played by Gladys Reyes. Isa na riyan ang pagpapakilala ng tunay na ama ni Jessica na ginagampanan noon ni Caprice Cayetano. Yan ay si Jojo, played by James Blanco. Kaya mas palaban ang mga karakter daw ang mapapanood ngayong huling linggo ng serye. Kwento ni Vina Morales at Gladys sa sobrang pagkadalangan nila sa mga eksena, hindi na maiwasan na magkapisikalan sila at magkapasa. Thankful naman ang cast sa mga patuloy na sumusuporta sa serye. Mapapanood ang Cruz vs. Cruz weekdays 3:20 p.m. at 2:30 p.m. tuwing Saturday sa GMA Afternoon Prime. Pag-uusapan sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19 ang pagbawi umano ng testimonya nina dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez kaugnay sa issue sa flood control projects. Sa kabila niyan, tiwala ang chairman ng komite na si Senador Ping Lacson na matibay pa rin ang kaso laban kina Alcantara at Hernandez. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sa pagbabalik ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control anomaly sa January 19, unang tatalakayin ang napabalitang umano'y recantation o pagbawi umano ng testimonya ni na dating DPWH Bulacan Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Committee Chairman Senador Ping Lacson, walang ipinarating ang dalawa sa kanya na balak nilang mag-recant. Hindi naman, kasi counter affidavit yung minimension doon sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ, kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila doon sa violation ng batas sa perjury. Sabi ng Justice Department, wala silang natanggap na kahit anong pagbawi ng salaysay ni Alcantara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makakuha ng reaksyon ni na Alcantara at Hernandez. Sabi ni Lacson, hindi na raw siya nagtataka kung may mga humihilot sa dalawa. Pero tiwala ang senador na hindi babagsak ang kaso laban sa kanila at mga taong isinangkot nila sa flood control kickbacks. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. May sarili rin aniyang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at tiyak daw na isa sa alang-alang ng DOJ at Ombudsman kung may money trail na konektado sa mga testimonya ni na Alcantara at Hernandez. Sa mga resource person namang hindi sumipot sa nakaraang pagdinig, maglalabas ng subpoena ang Blue Ribbon. Sina Ulaybar, I think si Maynard Ngu, tapos si Secretary Bonoan, I think si Opulencia. Pero except those, imbitahin pa rin namin o isusupina pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa korte na yung kaso, hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na eh. So like, Kung
pero pwede silang tanungin sa ibang issues. Si dating Congressman Zaldico naman na sinampi na rin ng komite, iisyuhan na ng arrest order kung hindi pa rin lilitaw. Iimbitahan din sa susunod na pagdinig si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kung gusto niyang ibahagi ang hawak niyang Cabral files. Lalo't anya, may ilang pagkakapareho ang listahang hawak nila ni Leviste. Sa mga allocables, halos pareho actually. Yung Pero nabanggit sir, ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, Opo. tapos Cabinet yung members. listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Opo, Hindi sir. naman magkakaiba kasi ang source isa lang eh. Yes, Ang opo. nagpiprepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Bonoan. dating Secretary Bonoan. Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP saka yung OP. Yung listahan na sa akin, ES lang nakasulat doon. Opo. Merong ES, merong SMB. SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun eh. Kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yon dahil di ba sinabi niya 3 taon na, 2023, 2024, 2025, lagi merong 5 billion na allocable. Wala pang tugon si Leviste kung dadalo siya. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa hakbang ng Department of Public Works and Highways sa paglilinis ng kanilang hanay at sa mga tututukang proyekto ngayong taon. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Polido. Maki? Ayon kay Secretary Vince Dizon, ang prioridad ng DPWH ngayong taon ay maayos yung mga sirang kalsada at tulay sa buong bansa. Marami raw yan na mga sirang tulay at kalsada sa buong bansa. Marami rin daw na mga biti ng pagkakagawa o hindi na tinapos, lalo na sa mga tulay. Nabusa daw kasi yung pondo para sa pagsasaayos ng mga ito, kaya aayusin din daw maging ang mga sirang hanging bridge na sa maraming lugar ay tinatawid ng mga estudyante para makapasok sa eskwelahan. Prioridad ngayong taon ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na nagsisimula sa Apari hanggang sa Mindanao. Hindi na rin daw ito kasi na-rehabilitate sa loob ng 4 na dekada. Nasa 16 billion pesos daw ang maaaring gamiting pondo para dito. Magtutuloy din daw ang reblocking at asphalting ng EDSA na gagawin lamang sa gabi ng mga weekend para hindi makaabala masyado sa traffic. Bago magsimula ang tag-ulan, target ding ayusin ng DPWH yung mga sira ng mga flood control project. Kailangan daw kasi ito ng mga komunidad. Kasabay naman daw ng paghain ng mga kaso para mapanagot ang mga nangurakot sa DPWH. Kailangan din ng bagong sistema. Sa mga susunod na araw, mag-a-announce daw sila ng bagong proseso para hindi na magsingit sa budget ng DPWH ang mga proyektong hindi naman kailangan ng komunidad at hindi rin dumaan sa mga Regional Development Council. Wala na raw mga palakasan para makapagsingit ng pondo para sa infrastruktura. Nagsimula na rin yung rigodon o reshuffle sa DPWH. May mga sinibak at pinalitan ng mga regional director, assistant regional director, maging mga district engineer. Humaharap daw ang mga ito sa investigasyon pero hindi na nagbigay ng detalye si Dizon. May mga natanggal din sa pwesto dahil hindi sapat ang kanilang civil service qualifications. Maghihigpit na raw kasi ang DPWH sa mga qualifications ng mga opisyal ng DPWH. Ito naman yung naging pahayag kanina sa press conference ni Secretary Dizon tungkol sa kanyang pagtestigo para sa prosekusyon sa Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalya di umano ng mga flood control projects sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ako'y magtitistigo sa kaso sa Oriental Mindoro sa kaso ni former Congressman Zaldico. Dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita nyo akong magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. Yan ang latest mula sa DPWH. Connie? Maraming salamat. At Maki, ano nga ba ang paliwanag ni Secretary Dizon kung bakit siya tetestigo sa mga kaso kaugnay dun sa questionabling flood control projects?
Actually, sa pagkakaalam natin, Connie, ay ito'y sa bail hearing sa 6th Division ng Sandigan Bayan. So last week ay sinabi nga na kasama si Vince Dizon at si Henry Alcantara dun sa isinumite na supplemental pre-trial order ng panig ng prosekusyon dito nga sa bail hearings nung mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa. Pero sa ating pagkakaalam ay tumutol ang depensa rito kaya't kailangan pa itong pagdesisyonan ng Sandigan Bayan 6th Division. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Pinaiimbestigahan ng Department of Foreign Affairs ang ilang opisyal ng kagawaran na sangkot umano sa irregularidad sa paggamit ng pondo. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News Online kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, sinabi niyang may diplomatic officials na pinabalik na sa Pilipinas. Hindi niya pinangalanan ng mga sangkot na opisyal habang isinasagawa ang investigasyon. Nagpapatuloy raw ang pagpasasayos o retooling sa mga opisyal ng DFA para sa wasto, legal at responsableng paggamit ng pondo. I cannot be very specific because it's still undergoing further discussions. But it is my view that if official or any personnel of the Department of Foreign Affairs has violated fiscal regulation and fiscal regulations basically, then that should be subject of a thorough investigation and further on file the appropriate case against them. Sa gitna naman ng anomalya sa flood control project, sinabi ng kalihim na hindi naapektuhan ng kontrobersya ang aid at investments ng ibang bansa sa Pilipinas. Wala raw nagkansela ng grant.